Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. So, tukoy na. Kilala na ang lalaking nagbigay kay BBM ng puting something sa video. Isang pin pala ang ibinigay ng lalaki kay BBM. Nako, sabi ko nga ba sa inyo dapat maging alerto tayo. Oo. Sabi ng iba, trap ang video para pag-usapan at ilihis ang mga issue. Trap ang video para hayaang mag-spread ng fake news ang mga kontra ni BBM. Trap daw ang video para talaga matukoy nila kung sino ang mga puting ahas na pwedeng palaganap ng mga pictures at video nito. Yan ang komento ng mga iilang netizen na kung saan tumaas ang kilay nung nakita nila ang video ng lalaki na kung saan ay nagbigay ng something white kay BBM at agad ibinulsa ito ni BBM. Sabi ng ni Tio Moreno, nakita ko lang, "Hello, Bongbong Marcos." I-share ko sa inyo kabibiga. Ito yung sabi ni Tio Moreno sa video. Kasi nag-trending ito this morning. So, parang fair naman. Hindi naman ibig sabihin na kung ayaw natin kay BBM, puro na lang mali-mali ang ating inyo. So, dapat nating i-correct kung ano ang mga nababasa natin at mga komento ng mga netizens. Sabi ito, "Hello, Bongbong Marcos. Ano po yung binigay sa'yo? Good item po ba? If pin lang po yan, bakit pamilyar ang pagkabigay?" Accordingly, the man in red is Ferdinand Arthur Tupas, who runs a business producing medals, pins, and commemorative coins. I'm just curious why he would had something with the president in such an unusually discreet, if not secretive manner. Pwede din. Bakit daw na parang planado yung pagbigay ng puting puting pin? Bakit ganun daw ang estilo ni Ferdinand Arthur Tupas, mga kabibig? Ito din ang sabi ni Glenn Chong sa trending na video na yan. Nakuha ko, nag-comment din si Mr. Glenn Chong tungkol dito. Ito, makabibig, hanapin natin. Ito ang sabi ni Glenn Chong. "To shed light on the object which changed hands involving the national drug addict Ferdinand Marcos Jr., sabi ni Glenn Chong, "I called someone to shed light on the identity of the person handing it to him. The answer convinced me that Mr. Marcos, acting suspiciously in the video, is indeed a drug addict." Uy, grabe naman si Glenn Chong. Habi ha? "The answer convinced me that Mr. Marcos, acting suspiciously in the video, is indeed drug addict." Uy, grabe naman kayo. Nako, si Glenn Chong talaga. Well, may mga reliable sources si Glenn Chong, may mga pwede siyang tawagan para para sumagot at sasagot sa mga katanungan niya. So, wala tayong magagawa kung ito ang post ni Attorney Glenn Chong, di ba? "To shed light on object which changed hands involving national drug addict." Grabe talaga. "I called someone to shed light on the identity of the person handing it to him." So, tinawagan niya ang someone para sa kilalanin kung sino daw yung taong nag-hand in kay Marcos. Pero ang sagot naman sa tinawagan niya, tinawagan niya ay nag-convince sa kanya na Marcos is drug addict. Yun ha. Tinagalog ko lang. Ikaw talaga, kabibig. So yun po, ano ba yung nasa kamay ni Bongbong Marcos, kabibig? Ito pala yun. Para klaruhin natin ba? Wait muna, kabibig ha. Ito pala yung pinag-uusapan na ibinigay ng tao kay Bongbong Marcos. Ano ba yan, kabibig? Bilisan mo. Pin daw ito. Ito ito daw yun. Pin. Pin daw ito. Ano ba to?
Anong pin ba ito? Hanapin natin ko anong pin yan ha. Bakit talagang dyan ibinigay? Oh, yan oh. Sabi ng isang nito, tanga lang maniniwala na droga ang inabot ni Ferdinand Arthur Tupas kay BBM. It was a pin. 2 pins ang bagong Pilipinas pin and a Partido Federal ng Pilipinas pin. Siyempre, expected na gagawin nilang issue na naman ito para palabasin na pusher ang may-ari ng historical El Oro Medallic Engravers. Meron ba nagsabing pushers ang nagbigay? Wala naman, di ba? Ay nako, ang mga tao talaga, the way, depende talaga on how to defend BBM, and then yung mga bashers ni BBM, paano nila makikita itong issue na ito. So depende talaga tao. Well, people has the right to speak up their, anong tawag dito, yung kanilang punto regarding on this. So ito pala yung ibinigay mga kabibigo. Ito Partido Federal ng Pilipinas. So yun pala, ito pala yung puti kanina. Kayo talaga ha, pinag-iisipan nyo ng masama si BBM. Ikabibig yun the way how he handled the situation, the way kung paano niya, ang tawag dito, kinuha yung puting pin, parang nakikita namin na ganon din ang galawan ng mga addictos benedictos sa mga suki nila. Uy, kayo talaga. Huwag kayong ganyan, mga kabibig. Ay, natatawa talaga ako sa aking mga kabibig. Well, wala naman tayong, hindi naman natin mawawala sa isip ng mga ibang kabibig na ganon ang mag-iisip kasi nag-trending yung pinasabog ni Maharlika na Polvoron video. Tapos, si Kati Binag, may mga explosives din ng mga issues. So, natural, makukonek-connect talaga yan sa mga tao. Diba? So, ganun talaga. Tapos, may mga tao din na naka-experience kung paano maglakaran, paano maghawak-hawakan, paano magbigay ng mga epekto. So, natural. Sabihin talaga, ay, epektos yan. Pero hindi pala. Pin pala yun, kapipin. So, wag nang isip-isip ng masama. Pin yun ibinigay ng isang taong nagngangalang si Mr. Ferdinand Arthur Tupas, mga kabibig. Yun ha. So, ito po, AI daw ulit yan. Yan ang presidente naming BBM. May puso, malasakit sa kapwa, may awa sa mga mahihirap, may prinsipyo at panindigan. Higit sa lahat, magaling. I feel like bait daw ito sa mga detractors ni BBM. At sabihin nyo naman nilang fake news. Pansinin nyo, bakit at the perfect time may ganyan? In front of cam, gagawin nila. Siyempre, makita at machismis. Observation ko lang, like nung nachismis na Code Blue. Parang sabotage ang ginawang pag-abot. Bakit kung kailan nasa lugar na maraming makakita? Ano pa naman ang inabot? Sana ginawan private para wala ng speculations. Literal na diretso bulsa. Kasi yung papel yan, o iba yung, bago ilagay sa bulsa, ititingnan. Muna yung thing na yon. Pero iba yung style niya Ito. Pin daw sabi ng FB pages niya, wag daw maniwala sa fake news. Naalala ko nung bata ako, ganyan-ganyan mga style na naabutan ko sa kanto, hatapat ang tindahan namin noon. Ayun yung mga taong involved, isa tege na yung isa, pagkakarta sa kalsada, may sariling mundo. Parang naka-plastic na kulay puti at powdery ang nakalagay. Di kaya polvo, pampakinis ng mukha. Depende. Pin po yun. Di kaya scripted ito, kasi bakit lantaran, alam ni Man in Red na madaming cams, so bakit open yung kamay niya na parang dinisplay talaga yung white powdery thing, pero before niya ipasa. Depende na kung ano ang plano ni Arthur dito. Paano kung laso niyo? Anong lasod ba? Ano iniisip niyo? Ibinulsa agad, tapos kinamayan sana ng isa, then binawi agad dahil hindi kamay ni BBM. Diba? Diretso bulsa, harap-harapan na. Alam na this, vitamin C, kayo talaga. So, yun lang po mga kabibigan ating latest lebak-lebak for today. Again, confirm, hindi po yung mga nasa utak nyo, kundi pin po yun. Bye everyone! See you next time!